Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 10 milyong pisong pabuya alok ng DILG para sa makakapagturo ng lokasyon Kibuloy. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. DA, tiniyak ang pagpapatupad ng 29 pesos program na bigas sa ibang mga lugar. VP Sara, isiniwalat na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM. COMELEC Chief George Garcia, itinangging marami siyang foreign bank accounts. CBCP, inendorso ang petisyon upang gawing international shrine ang Padre Pio. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, muling nanawagan ng pamahalaan na sumuko na lamang si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Kalakip nito ang pag-aalok ng pabuya sa makakapagturo sa lokasyon niya kasama ng 5 pang akusado. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riudique. 10 milyong piso. Ito ang itinakdang alok na pabuya sa makakapagturo sa lokasyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito ang inanunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa isang conference sa Camp Crame. Kasama ni Abalos si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Layon umano nito na mas mapaigting pa ang paghahanap sa pastor nang tuluyan ng harapin ang mga akusasyon sa korte. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang qualified human trafficking, child abuse at iba pa. Ayon kay Abalos, ang nasabing pabuya ay galing sa ilang mga kaibigan na frustrated na dahil sa hindi pa rin natutunton si Kibuloy. Tigi 1 milyon naman ang alok sa impormasyon ng kinaroroonan ng 5 pang akusado. Nagbabala naman si General Marbil sa mga tumutulong sa pagtatago kay Kibuloy at sa iba pang akusado na maaaring panagutin sa batas dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1829 o obstruction of justice. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, nananawagan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pilipino na nasa Lebanon na umuwi na ng bansa dahil sa tumitinding girian sa bansa. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, walang kasiguruhan na ligtas sa kasalukuyang sitwasyon ang Lebanon na nasa ilalim ng Alert Level 3 status. Sa 17,000 Pinoy na nasa Lebanon, halos 300 pa lamang ang nakakauwi sa Pilipinas. Sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ngayong darating na ika-22 ng Hulyo ay patuloy rin ang paghahanda kabilang na ang mga pagpapaalala sa mga do's and don'ts sa kaganapan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Patuloy ang paghahanda ng mga opisyal para sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-22 ng Hulyo. Nitong kamakailan ay inanunsyo ni House Secretary General Reginald Velasco ang mga tuntunin tungkol sa dress code. Ayon kay Velasco, hindi pa hihintulutan ang anumang kasuotan na sumisimbolo o nagpapakita ng mga politikal na mensahe laban sa SONA ng Pangulo. Sino man sa mga miyembro ng Kongreso ang magsuot ng mga ipinagbabawal na damit ay hihilingin na magpalit. Sakaling sila ay hindi sumunod at patuloy na lumabag, sila anya ay aarestuhin at ikukulong. Ayon pa kay Velasco, kung gustoan nilang magprotesta, may mga lugar na nakalaan para sa pagkilos at hindi sa batasan complex. Kasabay nito ay pinahayag din ng mga opisyal ng House of Representatives nitong Martes na inaasahan ngayong taon ang pinakamataas na bilang ng mga dadalo sa SONA sa kasaysayan. Sa kasalukuyan ay nasa higit 2,000 bisita na ang kumpirmadong dadalo.
Dahil dito ayon kay Velasco ay handa na umano ang bilang mula 1,300 hanggang 1,800 na mga pwesto o upuan sa plenaryo para sa mga bisita. Bukod dito ay magkakaroon din anya ng viewing area na may upuan para sa 300 kataong hindi maa-accommodate sa plenaryo. Kabilang sa mga panauhin na ang mga miyembro ng Kamara at mga miyembro ng Senado na sasama sa joint session. Samantala, patuloy naman ang pagsasaayos ng Kongreso sa seguridad ng kaganapan at target nila itong may sa pinal sa 15 ng Hulyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inaasahang mananatili ang mataas na tingi ang presyo ng kamatis higit lalo ngayong panahon ng tag-ulan. Ito ay ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated kung saan nakakaapekto ang panahon sa presyo ng mga gulay lalo na kung tag-ulan. Anila, dapat tugunan ng Department of Agriculture ang kakulangan ng post-harvest facilities upang masiguro ang supply ng kamatis sa peak harvest season. Sa kasalukuyan, humihirit na ang presyo ng kamatis sa 160 piso hanggang 180 pisong halaga kada kilo. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na maglulunsad pa ito sa maraming mga lugar ng 29 pesos program o pagtitinda ng 29 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, marami ang lumapit sa ahensya matapos mabalitaan ang paglunsad ng nasabing programa. Sinisiguro umano ng DA na ang mga vulnerable sectors ang siyang makinabang. Dagdag pa rito, layong buksan ng 29 pesos program sa Agosto sa rehiyon ng Visayas at Mindanao. Balitang halalan, maglalabas ang Commission on Elections o COMELEC ng Digital Voters Identification Card para sa mga Pilipinong botante na nasa ibang bansa. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ang modernized voters ID ay ibibigay upang ang mga overseas voter ay makapagparehistro sa internet voting na gaganapin sa susunod na eleksyon. Para sa mga overseas voter, maaaring humiling ng kanilang digital voters ID sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa ahensya. Isang bagong transit lounge ang pinasinayaan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 na pinamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA at Philippine Airlines o PAL. Matatagpuan ito sa pre-departure area na katabi ng OFW Lounge. Ang bagong lounge ay mayroong inuming tubig at kape, mobile phone charging station, flight departure monitor at telebisyon. Pamamahalaan ng MIAA ang kaayusan nito habang katuwang naman ito ang PAL upang makapagbigay ng amenities na tulad ng charging station at shower facility para sa mga pasahero. Susunod sa News Force. ECG iginiit na hindi sapat ang 60 million pesos na pinababayarang danyos ng AFP sa China. PBED nanawagan para sa realignment ng hiring policies ng pribadong sektor at gobyerno para sa K-12 graduates. Malawakang voter education campaign ilulunsad sa BARM. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isa pang maugong na balita ngayong linggo, isiniwalat ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa paparating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pahayag niya ito sa isang media interview kung saan hindi niya nilinaw ang dahilan.
Sabi ni Vice President Sara, itinuturing niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Matatandaang nagbitiw ng pwesto sa gabinete si Vice President Sara bilang kalihim ng DepEd at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sapat ang 60 milyong pisong danyos na pinababayaran ng Armed Forces of the Philippines sa China dahil sa nakaraang insidente ng pangaharas ng China Coast Guard. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi sapat o kulang ang hinihinging danyos ng Armed Forces of the Philippines sa China. Ito ay kaugnay ng mga pinsalang naitala matapos ang nakaraang resupply mission sa Ayungin Shoal 3 linggo na ang nakalilipas. Matatanda ang pinababayaran ng AFP ang China sa halagang 60 milyong piso na danyos. Ito ay matapos masira ang inflatable boat ng AFP, ilang kagamitan at bukod na gastos pa para sa pagpapagamot ng sundalong naputulan ng daliri. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, marami na ang dapat na bayaran ng China. Aniya, marami na ang mga insidente ng sadyang pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, bukod pa ang insidente nitong June 17. Bukod pa umano rito ay ang insidente ng paggamit ng water cannon ng CCG para itaboy ang mga barko ng Pilipinas na nagdulot rin ng lubhang pinsala. Samantala, matatandaang nagkasundo ang Department of Foreign Affairs at ang counterpart nito sa China na magkaroon ng mapayapang dialogo upang maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Napag-usapan din ang pagpapahupa ng tensyon ng dalawang bansa kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sinimulan na ng Department of Agriculture o DA ang large-scale trial ng 29 na pisong presyo ng bigas kada kilo sa mga piling Kadiwa Center. Kabilang sa Kadiwa stores sa mga bilihin gaya ng gulay, karneng manok at baboy, kung saan maaari itong ma-avail sa discounted price ng mga senior citizen, PWD, solo parents, maging ng mga 4-piece beneficiaries. Ayon sa DA, abangan pa ang pagbebenta ng 29 na pisong bigas sa mga lugar ng Visayas at Mindanao. Magandang balita, ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ang 6 na Pilipinong crew members ng oil tanker na MT Wind matapos atakihin ng mga rebelde ng Houthi. Ang kanilang barkong sakay ay mayroong 23 Pinoy seafarers nang atakihin ng mga rebeldeng Houthi ang kanilang barko gamit ang isang anti-ship ballistic missile sa Red Sea noong Mayo. Sa kanilang pag-uwi, tumanggap ng tulong pinansyal, food at transportation assistance ang mga Pinoy na naapektuhan ng insidente. Sumatotal, isa na ito sa 5 barkong sinalakay ng mga rebelde ng Houthi kung saan karamihan ng lulan ay mga Pilipinong mandaragat. Pinabulaan na naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang mga alegasyon laban sa kanya na nagsasabing nagmamay-ari umano siya ng maraming foreign bank accounts. Ito ay batay sa pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kung saan may isang opisyal umano ng COMELEC ang nagmamay-ari ng kabuuang 49 na offshore accounts at mga ari-arian sa ibang bansa. Paninindigan niya, wala umano siya kahit isang foreign account. Inamin naman ni Garcia na tanging Japanese sa South Korean visa lang ang hawak niya at itinanggi na nagmamay-ari siya ng mga ari-arian sa United States, China, Hong Kong at Singapore. Isiniwalat ng Philippine Business for Education o PBED na isa sa mga suliranin kaya nahihirapang matanggap sa trabaho ang mga K-12 graduates ay dahil sa hiring policy ng pamahalaan at pribadong sektor. Para sa detalye, narito si Francis Riudique.
Ayon sa survey ngayong taon ng Philippine Business Education o PBED na kinabibilangan ng halos 300 kumpanya, lumalabas na 4 sa 5 kumpanya dito ay payag na mag-hire ng mga senior high school graduate. Ngunit kasabay nito, 2 lamang sa 5 kumpanya ang may nakahandang polisiya para tuluyang mabigyan ng posisyon sa trabaho ang nasabing graduates. Kaya naman sa isang press con sa Malate, Manila, nanawagan ng PBED sa pamahalaan at mga kumpanya na isaayos ang hiring policies pagdating sa mga K-12 graduates. From the business sector din, kailangan din baguhin yung mindset and kailangan din baguhin yung hiring practices to focus on hiring based on competencies and not the diploma. Aminado ang PBED na mahirap itong maisakatuparan, ngunit paggigiit ni Ragas, isa ito sa dapat baguhing mindset upang mas makapagbukas ng maraming oportunidad sa trabaho para sa mga K-12 graduates. Ayon pa sa PBED, ang pagresolba ng issue sa basic education ay tuluyan ding makatutulong sa higher education o kolehiyo. Na-realize namin, ang problema po ng higher education, ng mga lumalabas sa college natin, nagsisimula sa basic ed. Pabor din ng grupo sa kamakailang pinahayag na plano ni incoming DepEd Secretary Senator Sonny Angara na pagtutok sa basics tulad ng pagbasa, kahusayan sa agham at matematika. Sentimiento pa ng PBED sa bawat pagbabago sa administrasyon ay nababago rin umano ang mga prioridad sa edukasyon. Kaya naman panawagan nila ipagpatuloy lamang ang isinasagawang programa at pag-aaral upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Pamumunuan ng COMELEC ang paglulunsad ng malawakang voter education campaign sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Ito ay upang masiguro na maisa sa ayos ang pinakaunang parliamentary election sa rehiyon kung saan nasa 80 parliamentary seats ang paglalabanan para sa halalan. Ayon pa kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, target ng kampanyang ito ang mga residente ng BARM na pipili ng mga miyembro ng Bangsamoro Parliament sa unang pagkakataon. Samantala, inendorso ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang petisyon sa Vatican na naglalayong iangat ang National Shrine of St. Padre Pio bilang isang international shrine. Ayon kay CBCP President Bishop Pablo Virgilio David, ang panukala ay pinagtibay sa naganap na ika-128 Plenary Assembly sa Cagayan de Oro City, kamakailan. Matatandaang ang parokyang ito sa Santo Tomas ay kinilala bilang isang archdiocesan shrine noong taong 2008 at kalaunan ay dineklara ng CBCP bilang isang pambansang dambana noong 2013. Ito na ang magiging pangalawang international shrine sa bansa sakaling maaprubahan ng Vatican ang petisyon kasunod ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 10 milyong pisong pabuya alok ng DILG para sa makakapagturo ng lokasyon, Kibuloy. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. DA tiniyak ang pagpapatupad ng 29 pesos program na bigas sa ibang mga lugar. VP Sara isiniwalat na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM. COMELEC Chief George Garcia itinangging marami siyang foreign bank accounts. CBCP inendorso ang petisyon upang gawing international shrine ang Padre Pio. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Tuwang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.